Isang opisyal ang nagbibigay ng isang talumpati laban sa panloloko na minarkahan ang kanyang unang kaganapan mula nang matagumpay na nailigtas si Pan Sheng mula sa ibang bansa. Puno ito ng mga manonood at marami ang nagre-record gamit ang kanilang mga telepono. Bigla silang lahat ay nakatanggap ng isang sentimos na red card at ang pasimuno nito ay si Pan Sheng. Mahirap isipin na ang isang matalinong tao ay nagawang mass scam. Kasunod nito, makikita natin ang kumpletong kwento kung paano siya nalinlang. Dumalo si Pan Sheng sa isang pulong ng kumpanya na nag-aanunsyo ng bagong CTO. Ang kanyang kasamahan sa tabi niya ay nag-alay ng pagbati at naniniwala si Pan Sheng na siya ang mapipili. Paakyat na siya sa entablado para tanggapin ang parangal, ngunit inanunsyo ng host na hindi siya ang bagong CTO. Hindi maitago ni Pan Sheng ang kanyang pagkabigo at inaaliw siya ng kanyang kasamahan na nagsasabing napili ang bagong CTO dahil sa mga koneksyon ng kanyang ama. Nahaharap sa katotohanan ng hindi pagka-promote, nagpa siya si Pan Sheng na huminto sa trabaho at pumunta sa isang gaming company sa Singapore upang hanapin ang kanyang bagong landas doon. Itinapon niya ang kanyang ID badge, umalis sa meeting, at nag-hack sa likod ng meeting para magpakita ng maraming meme sa malaking screen. Sumakay si Pan Sheng sa isang flight papuntang Singapore, kung saan ang kasamahan na si Anjan Kai ang responsable sa pagtanggap ng mga bagong empleyado. Nahack ni Pan Sheng ang telepono ni Anjan Kai para malaman ang tungkol sa mga kapwa niya manlalakbay na nagbigay kay Anjan Kai ng hindi magandang impresyon sa kanya. Binanggit ni Anjan Kai na magkakaroon sila ng layover sa Winay, isang kathang-isip na lungsod sa Southeast Asia, at nagmungkahi na dadalhin sila upang manood ng isang lokal na palabas sa strip club. Pagdating sa Winay, kinolekta ni Anjan Kai ang mga pasaporte ng lahat sa ilalim ng pagkukunwari ng seguridad sa paglalakbay. Dinala niya ang mga bagong kasamahan sa isang eskinita kung saan sila tinambangan, tinakpan ang kanilang mukha, at itinapon sa isang van. Ang van ay nagmaneho sa isang primary school na kontrolado ng lokal na armadong puwersa. Hinihintay sila ni Manager Lo sa bakuran. Nahaharap sa mga banta ni Lo, lumaban ng ilang bagong kasamahan ngunit nakatanggap lamang sila ng malupit na pambubugbog bilang kapalit. Si Lo ay hindi nabigla dito, pinalaya sila, at dinala sila upang maglibot sa bagong kumpanya na ipinakilala ang mga operasyon nito at mga responsibilidad sa departamento. Ang bagong kumpanya ay hindi isang gaming firm, ngunit isang online fraud operation na nakabase sa ibang bansa. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan para sa online na pagsusugal, mga scam sa cryptocurrency, at pandaraya sa mobile game. Sa likod ng mga pintuang bakal, bukod sa mga kasamahan na pinarusahan dahil sa pagtatangkang tumakas, mayroon ding mga kaakit-akit na dealers na nakasuot ng mga nakasisilaw na damit. Sa panahon ng hapunan, ipinahayag ni Pan Sheng ang kanyang pagnanais na bumalik sa bahay, ngunit tulad ng inaasahan, siya ay sinalubong ng karahasan. Sa ilalim ng mga pananakot ni Anjan Kai, ginamit ni Pan Sheng ang kanyang telepono para tiyakin sa kanyang pamilya na siya ay ligtas, para lamang kunin muli ang kanyang telepono. Kinaumagahan, sinimulan ni Manager Lo ang isang brainwashing session gamit ang loudspeaker. Ang mga dating empleyado ay aktibong nakikipagtulungan, natahasang niloloko at minamanipula ni Lo. Si Pan Sheng ay namumukod tangi sa kanila. Nagpahayag siya ng pag-aalala para sa isang kasamahan na binugbog dahil sa pagtatangkang tumakas, at binalaan siya ng kasamahan na dapat niyang kalimutan ang ideya ng pagtakas na nagpapahiwatig na siya ay lubos na natatakot. Inutusan ni Anjan Kai si Pan Sheng na gumamit ng web scraping program para maghanap ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga kabataang grupo, isang bagong channel sa pagkuha ng customer na gustong subukan ng pangkat ng manloloko. Nang tumanggi si Pan Sheng, halos mapahamak siya. Pumasok si Lo upang tawagan si Anjan Kai na pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Pan Sheng. Ito ay isang klasikong pamamaraan ng pagmamanipula, carrot at stick, isang matagal ng kombinasyon ng emosyonal na pagmamanipula. Sa ilalim ng panghihikayat ni Lo, ginamit ni Pan Sheng ang web scraping program upang matupad ang kanilang kahilingan. Pinahahalagahan ni Lo ang mga teknikal na kasanayan ni Pan Sheng at binanggit na ang kanyang automation ay makakatipid ng malaking gastos kumpara sa mga mano-manong pamamaraan na kasalukuyang ginagamit. Sinimulan ni Lo na paigtingin ang brainwashing kay Pan Sheng. Sinamantala ang panandaliang pagkagambala ni Anjan Kai, pinunit ni Pan Sheng ang isang piraso ng papel, nagsulat ng mensahe ng pagkakabihag, at planong itapon ito bilang paghingi ng tulong. Sa banyo, hindi inaasahang nakilala niya ang dealer na si Ana, na sumasakit ang tiyan. Tinanong ni Pan Sheng si Ana kung na-scam din siya at ibinahagi ni Ana ang kanyang kwento. Si Ana ay isang kilalang modelo, kakapirma pa lang ng major deal. Gayunpaman, tinapos ng kliyente ang kanyang kontrata dahil ginamit ang kanyang larawan sa mga erotikong business card
at hindi nila siya babayaran ng huling bayad. Ipinaalam sa kanya ng kanyang ahente na sinabihan siya ng kanyang amo na magbakasyon ng 6 na buwan. Kahapon lang, tinatamasa niya ang magandang kinabukasan at ngayon ay nag-aalala na siya sa paghahanap buhay. Si Ana ay nakadama ng parehong pagkabigo at pagkalito. Ang kalagayan ni Ana ay naobserbahan ng kanyang dating kasamahan, si Shuang Shuang, na nariyan upang tulungan si Manager Lu na makahanap ng mga bagong dealer. Si Shuang Shuang ay nag-orchestrate ng isang mahusay na planado na pamamaraan upang mabitag si Ana na nahulog dito. Sa araw na umalis siya sa lungsod na ito kasama si An Jiankai, ang kanyang malaking advertisement ay tinanggal. Dinala ni An Jiankai ang isang bus na puno ng magagandang babae sa kabila ng hangganan ng kumpanya. Kinumpiska ni Manager Lu ang kanilang mga pasaporte at telepono. Ipinaliwanag na maaari lang silang umalis pagkatapos makamit ang 5 milyong income. Si Ana at ang mga babae ay maayos na binihisan. Ang kumpanya ay kumukuha ng mga pampromosyong larawan ng mga ito at ipinamamahagi ang mga ito sa iba't ibang mga website. Ipinaliwanag ni Manager Lu ang mga masalimuot ng scam kay Ana na pinaupo sa mesa ng pagsusugal sa unang pagkakataon. Gamit ang impormasyon mula kay Pan Sheng, nakipag-ugnayan si An Jiankai sa mga pangkat ng kabataan upang humingi ng advertising. Hindi tinanggap ng grupo ang advertisement ni An Jiankai, ngunit isang curious na miyembro na si Tianji ang nagsimulang magsugal online. Sa una, ang kumpanya ay nagbigay ng kaunting matamis na patikim. Matapos matikman ang tagumpay, mabilis na nahulog si Tianji sa bitag at naubos ang lahat ng pera sa kanyang account. Ngunit determinado si An Jiankai na huwag pakawalan ang ganoong kalaking customer. Agad na pinadalhan siya ng customer service ng mga link para sa mga online na pautang at si Tianji ay hindi namamalayang nagsimulang lumubog sa mas malaking utang. Sinimulan ni Ana ang pagkakalat ng panloob na balita kay Tianji sa pamamagitan ng WeChat. Matapos manalo ng isang beses, naadik si Tianji, nanghiram ng pera para ma-recharge ang kanyang account at lalo pang lumubog sa utang hanggang sa hinabol siya ng mga nagpapautang. Pinatay ng mga debt collector ang pusa ng ina ni Tianji sa isang komprontasyon. Kinaladkad din siya para mag-donate ng dugo. Pinagsama-sama ng mga magulang ni Tianji ang kanilang pera upang matulungan siyang mabayaran ang kanyang mga utang. Habang nililinis ang kanyang silid, natuklasan ng ina ni Tianji ang isang drawer na puno ng mga credit card. Kinuha niya ang kanyang smartphone, iniisip na ang hindi pagpapahintulot sa kanya na gumamit ng smart device ay pipigilan siya sa pagsusugal. Sa isang bar, hiniling ni Tianji sa kanyang kasintahang si Xiaoyu na tulungan siyang tumaya. Nanalo siya, ngunit kinansela ni Xiaoyu ang bet bago ang laban. Ito ang unang beses na sinaktan ni Tianji si Xiaoyu. Napagtantong wala na siya sa kontrol, hindi tumigil si Tianji sa halip ay ninakaw ang bracelet ng kanyang lola. 2 salita lang ang naglalaro sa isip niya, ang makabawi. Kinolekta ni Xiaoyu ang impormasyon at iniulat ito sa pulisya at nakatagpo si Kapitan Zhao. Matapos matanggap ang impormasyon, sinimulan ni Kapitan Zhao ang investigasyon. Si Tianji, na hindi alam ang gagawin, ay pinilit ang kanyang ina na ibigay sa kanya ang kanyang telepono sa pamamagitan ng pananakit sa sarili at nalaman niyang nilock niya ito sa isang safe. Binuksan ni Tianji ang safe at nagkataong natagpuan ang titulo ng kanilang bahay sa loob. Pagkatapos isang laang bahay, nagpa siya si Tianji na isugal ang lahat sa isang bagsak at humingi ng impormasyon tungkol sa loob mula kay Ana. Hinikayat ni Manager Lu, si Ana ay gumamit ng cryptocurrency trading bilang pain at nakumbinsi si Tianji na magdeposito ng 8 milyon sa isang iglap. Tumawag ang pulisya para bigyan ng babala si Tianji na baka niloloko siya pero ibinaba niya ang tawag. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang 8 milyon ni Tianji ay na-withdraw mula sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa. Nang na-withdraw ang huling halaga, binlock ni Ana si Tianji sa WeChat. Naiwan na walang natitira. Pinili ni Tianji na tumalon mula sa isang balcony. Hindi tulad ng kawalan ng pag-asa ni Tianji, si Manager Lu ay naghatid ng pagdiriwang kasama ang mga empleyado. Naghanda siya ng birthday cake para kay Pan Sheng, naghagis ng ilang bag ng pera sa kwarto para masiyahan ang lahat. Ipinagpatuloy ni Manager Lu ang kanyang pagmamanipula sa utak ni Pan Sheng. Sa paniniwalang makakaalis siya, nahaharap si Ana ng panliligalig mula kay Manager Lu na nagtaas ng kanyang target sa income sa 20 milyon. Upang iligtas si Ana at ang kanyang mga kapwa manggagawa, sumang-ayon si Pan Sheng na lumikha ng ganap na automated na program upang palitan ang customer service ng tao. Sa wakas ay naabot ni Manager Lu ang kanyang layunin kasama si Pan Sheng. Ipinaalam ni Ana kay Pan Sheng na hindi na siya makakabalik, kaya pumayag siya na makipagtulungan sa kanya.
Si Manager Lo ay lubos na nasisiyahan sa programang isinulat ni Pan Sheng na nag-promote sa kanya bilang pinuno ng pangkat at inilagay siya sa isang mas magandang silid. Ginantimpalaan din ni Manager Lo si Pan Sheng ng isang bundle ng cash. Sumulat si Pan Sheng ng isang SOS message sa isang perang papel, ngunit nabigo si Ana na gamitin ito para humingi ng tulong. Sa pagkakaroon ng programa sa automation, binuwag ni Manager Lo ang departamento ng customer service. Pagkita si Pan Sheng sa binugbog na kasamahan at iniabot sa kanya ang perang naglalaman ng mensahe. Inalis ni Anjan Kai ang customer service team. Hindi sila pinauwi kundi ibinenta sa iba. Habang nasa daan, nadiskubre ni Anjan Kai ang pera na may nakasulat na distress signal. Pinatay ni Manager Lo ang kasamahan na tumulong kay Pan Sheng na humingi ng tulong. Sa ilalim ng interogasyon, parehong inamin ni Pan Sheng at Ana na sila ang responsable. Hinugot nila ang kuko ni Ana, habang binali nila ang kanang binti ni Pan Sheng. Nakahanap si Ana ng pagkakataong makatakas mula sa sasakyan at humingi ng tulong sa istasyon ng pulisya. Pinigilan siya ng pulisya, ipinadala si Anjan Kai upang kunin siya. Si Manager Lo ay may malalakas na koneksyon na binabayaran ng lokal na pulisya. Alam ni Anjan Kai na ang pagbabalik kay Ana sa ganitong paraan ay halos ginagarantiyahan ang kanyang kamatayan, kaya't humanap siya ng taong itatapon si Ana sa isang sako sa ilog. Si Anjan Kai pala ay may gusto kay Ana, kaya humanap siya ng paraan para makuha siya mula sa tubig, ibinalik ang kanyang pasaporte, at tinulungan siyang umalis. Nagboluntaryo si Xiaoyu para sa mga hakbangin laban sa Pandaraya. Sa isang kaganapan, nakatagpo niya si Captain Zhao at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpapakamatay ni Tianji. Sa kanilang pagbabalik, nakahanap si Captain Zhao ng mga erotikong business card na may mga larawan ni Ana na nakasiksik sa bintana ng kotse. Nakilala ni Xiaoyu si Ana at pinamunuan ang mga pulis na hulihin si Shuang Shuang. Matagumpay na nakabalik si Ana sa kanyang sariling bansa. Napansin ni Captain Zhao ang mga chat log sa pagitan ni Ana at Tianji sa dingding na nagpapakita ng mga nakatagong mensahe ng pagkabalisa. Pagka-uwi pa lang ni Ana, inaresto siya ng Public Security Bureau. Ang programang isinulat ni Pan Sheng ay may mga kahinaan at isinara ng pulisya. Magagamit lamang ni Manager Lo ang isang video ni Ana na itinapon sa ilog upang pilitin siyang muling magsulat ng isa pang programa. Dinala ni Kapitan Zhao si Ana upang makinig sa mga talumpati laban sa Pandaraya. Nang makita ni Ana si Tianji na nakaretay sa isang vegetative state sa isang hospital bed, napuno siya ng panghihinayang. Nang malaman na ang pulisya ay nagtatrabaho upang iligtas si Pan Sheng, sa wakas ay pumayag si Ana na tumulong. Dinala ni Captain Zhao si Ana at ang kanyang team sa Vanay upang makipagtulungan sa mga lokal na pulis at autoridad sa imigrasyon sa paghahanap ng mga pahiwatig. Nahanap nila ang isa sa mga opisina ni Manager Lo ngunit wala silang nakita doon, nahuli lamang ang mga menor de edad na kasabwat na sangkot sa money laundering sa ibang lugar. Sa kanilang pagbabalik, ang kanilang van ay napaligiran ng mga lokal na taga-nayon na humarang sa sasakyan, ngunit sila ay nailigtas ng mga dumating na pulis at ang presidente ng lokal na Chinese Merchant Association. Sa pagbabalik, nakita nila ang mga paputok sa lahat ng dako at sinabi sa kanila ng Pangulo na ang isang shot ay nagkakahalaga ng 1 milyon at ang pagpapakita ng mga paputok ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Ang mga pahiwatig ay humantong lamang sa primary school at ang lokal na pulisya ay tumangging makipagtulungan pa. Nagpasya si Captain Zhao na umalis kasama ang kanyang koponan sa ngayon. Nahanap ng dating kasamahan ni Pan Sheng ang clue na iniwan ni Pan Sheng para sa kanya. Bago sumakay sa eroplano, nagpasya si Kapitan Zhao na manatili sa likod upang ipagpatuloy ang investigasyon. Kasunod ng pangunguna ni Pan Sheng, nakita nila si Manager Lo na nagtatago sa isang primary school. Nagpadala ang pulisya ng mga mensahe kay Pan Sheng sa pamamagitan ng mga food delivery na nagudyok sa kanya na gumawa ng sunog upang mag-trigger ang smoke alarm. Pinangunahan ni Kapitan Zhao ang pulisya sa pamamagitan ng truck ng bumbero, matagumpay na inilikas ang lahat ng mga estudyante. Ginamit ni Ana ang kanyang mga fingerprint para i-unlock ang pinto. Nang makita ni Manager Lo si Ana sa monitor, napagtanto niyang pinagtaksilan siya ni Anjan Kai. Habang papunta siya sa safe para sa kanyang baril, una siyang sinalakay ni Anjan Kai na ikinasugat ni Manager Lo. Gayunpaman, binigay ni Lo sa kanya ang susi sa pangunahing control room na nagsasabi sa kanya na tanggalin ang footage ni Ana. Si Anjan Kai ay lubos na nagpapasalamat. Dahil alam niyang hindi siya makakatakas, ipinagkatiwala ni Manager Lo ang kanyang anak kay Pan Sheng, ngunit ito ay isang pakana upang makagambala sa kanya. Hindi nagustuhan ni Pan Sheng at bumalik kasama ang anak na babae ni Lo, na binyantaan ng manager na si Lo na ibigay ang password ng terminal ng server
na naglalaman ng lahat ng kriminal na impormasyon at mga detalye ng lahat ng mga biktima. Nang walang pagpipilian, ibinigay ni Manager Lo ang kanyang telepono, ngunit nang pumunta si Captain Zhao upang kunin ito, binaril at nabasag ni Anjan Kai ang device. Gumanti ng putok ang pulis na ikinamatay ni Anjan Kai. Sa tunog ng putok ng baril, ang mga kontroladong kriminal ay nagkagulo sa kaguluhan hanggang sa dumating ang SWAT team upang mabawi ang kontrol. Habang inilalabas si Pan Sheng ng mga pulis, nakita niya si Ana sa kotse at napagtanto niyang buhay pa siya. Sa huli, ipinagkatiwala niya ang anak ni Lo kay Kapitan Zhao. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.